Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa pagkakaroon ng sapat na pagkain sa bansa, sinimulan ng Department of Agriculture ang pagbuo ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program o F2C2. Sa pagsasama-sama at pagbubuklod-buklod ng mga magsasaka at mangingisda na nagkakalapit at nagkakatulad ang produksyon, tutulungan sila ng F2C2 na matukoy ang kanilang mga pangangailangan, mapabuti ang kanilang produktibidad, makamit ang economies of scale, at gawing negosyo ang kanilang mga aktibidad sa agrikultura at pangisdaan.
Para sa iba pang impormasyon, bumisita sa opisina ng DA8 F2C2 Regional Secretariat, Kanhurao Hill, Tacloban City. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8 at ng himpilang ito. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga pangunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Oras naton mga ka-agri. 5 minutos na ang naglabay sa alas 5 sa aga. Adlaw kita Miyerkules, Setyembre 10, 2025, day 253 over 365 days. Yes, maupay nga aga mga kagri. Kumusta man kamo? Welcome sining aton kada alas 5 nga programa Usapang Agrikultura. Kaupod naton sa Master Control Sara Israel Taro ngan Engineer FMB ngan sangaran san aton Acting Station Manager Hinaro Navalon. Ako luwatan im makakaupod Charmaine Perito Balfas. Okay, sinang aga mga kasangkayan, mga ka-agri, special episode kita no, kasi aton paghaharampangan an manilampuson nga ginbuhat nga graduation ceremony or closing ceremony san Farmer Field School FFS on corn production and management nga ginbuhat sa Barangay Naga dinhi mismo sa syudad San Calbayog. Okay, sa mga ka-agri, no, pinsaron lang naton nga ini nga programa no FFS hindi basta-basta nga programa nga o training nga ginpapaabot para sa mga benepisyaryo sa agrikultura kasi dirla ini para sa ira pamilya kundi para sa bugos nga komunidad nga naglalaumsan masagana nga harvest sa aton mga parauma. So mga kasangkayan, mga ka-agri, diri na naton paihaon pa aton hilngan pamatian ini nga aton audio visual presentation. Sa ini nga pag-aradman nagawas nga pwede sa gawasan eskwelahan. Pwede siya sa ilarong san puno, di ba? Pwede. Oo, pwede sa kalawid, pwede liwat din sa covered court as long as na komportable kita mag-uro istorya parte paguma. So iniliwat na pag-aradman kung ikumpara ta sa naton pang-eskwela, sa naton grade school, high school or college days, ang FFS iba. Kaya kung sa eskwelahan, si teacher naton gimpapamatian, si teacher na susunod, din ni sa FFS, tanan kita pwede pamatian. So, ang suggestion san kada usa, ang sharing sa mga durilaan nga experience, ang iba-iba nga innovation na ginihimo na sa naton kapwa parag uma, gina-adapt liwat naton ang maupay nga practices sa traditional way of farming, tapos gini-integrate na siya sa mga bag-o nga teknolohiya nga gini-introduce sa aton. So sugad sini nga mga paagi nga pag-aradman aton ini ginsisiguro nga makabot naton ang pag-ursa nga maging malambong sa aton pag-umahan. So sa FFS liwat, usa siya nga pag-aradman kung diin natuod kita sa ginsisiring ta nga learning by doing. So nahibaro kita habang ginbubuhat ta. Ibig sabihin, actual naton nga nadidiskubre. So diri la poros theory, diri la nga nababatian tala. Asya kit ni hibabaro. Then sa FFS, nababaruan ta through sa naton discovery. So dinhiliwat sa FFS, gintutuuhan naton ang ginsisiring nga to see is to believe. Diba? Nahinumdum kam sa usa naton nga lecture. Siring ko sa iyo, ang usa ka puso nga mais, kumpira ang buhok, asyan liso. San una na yung expression, balitaw mo. Baga di ka man nagsusumat san ungod. Pero san aton na ginihap, gintag usa ta pag-ihap ang buhok,
Gintag usa ta paghihapan liso even ang bukad san arayuay. Didto kit sumiring nga ma'am ungod ngayon. Asya natong ginsusiring nga to see is to believe. Ungod ngayon ma'am kung 800 plus ang buhok, 800 plus gihapon ang liso san mais. So yan na, natuod na kam. Oh, asya ta naton FFS to say is to believe. So pero bisan pakit nagkaorostorya na, nagharampang nakit, nanupan maupay nga pamaagi parte sa pag-uma. At the end of the day, diri si teacher ang masunod. At the end of the day, iyo gihapon, desisyon ang masunod. Maray sino man na pwede makadesisyon. Basta, nahibaro nakit, bahala na kami kung sundon yung tama, pero mas maupay kung sundon ang tama. Ipabilinta ang mga maglain na mga practices para umursang ang maglambong ang aton pagmaisan. So, aadi na sa aton mga kalugaringon kung ano ang aton angay buhaton. So, that is FFS. So, yan nasiring si Mano Pinoy, human kay kinahanglan ta pa magkandak FFS. Nga pwede mangkit na magtanong, makaharvest mangkit. Asya ito ng pakianan ni Mano Pinoy. Asya itong siya. Lord Loga. Tapos, ginbaton siya ni Manaherme. Siyempre, ka may problema. Kita ang itsura ni Manaherme. May problema, kit. Kasi nga kinahanglan ta mamati kung naran FFS. So, una, ang aton mga problema nga na-identify, ang dugang, mas pagdamo sa tao. Pero na yan na kamilyon ang population sa Pilipinas. Kung humaylan lauman, waray mais, kaya ba? Ang resource degradation, may mga taramnan kit nga nagkakato na sa infra, nako-convert na sa infra. Droughts, changing climate, ini nga mga peste pating mga masakit. Low access to farm machineries and facilities. Less number of clustered farmer associations. Usalat itong siya nga problema. Low coordination to the stakeholders. So kung makikita natin ang Kalbayog corn situationnaire, adiman, hindi daw ko blurred, adi ang graph, makikita natin sa graph from 2022 up to 2024, may ada kita production sa mais. Mahitungon manggod, every year, may ada kita intervention na ginahatag ang DE Region 8. Nahatag sila liso, pati libre nga abuno. Pero ang pakiana dinhi, may ada mangkit nga ni production sa mais. Pero kay nano, warakit nakikita na nagbubulad mais. Warakit nakikita nga may gimbabalig yang atigdaramo nga yellow corn. Kay nano man. Nano man. Dere ka maaram? Balita, during consultation meeting naman sa mga barangays, ang kaurugan nga nagpo-produce mais tub-tubla silot. Diba? Tama? Oo, kaurog sa nirabaton, sir. Ma'am, kay naman nga di dikit nagpapaugang, nagtatanom man kit yellow corn, nagtatanom kit busag nga mais. Ma'am, tub-tubla kami silot, kay naman kay silot la. Kay ma'am, mas mahal pa ang silot kontra saan uga. Kay ang silot, 60 to 75 days, mahibabalik yan na namon, bisan to yellow corn, bisan busag, mas marasa pa kung sweet corn. Pero ang uga, ma'am, matrabaho pa kami pag-harvest, magrudo, magsuhol, kay mano-mano man kita. Magpamarapa, kung waray dyer, may cases pakit nga mag-agupaw kuno anaton. Mais, masuhol, matrabaho, pag-abot sa merkado, 14 ang kilo. So, sansugad sini nga mga problema, kaya ba batunon sa FFS? Paano ta masulba rin nga problema? Ang siring ni Manapirni, kaya ba ini sulbaron sa FFS? Kaya? FFS can't solve all this problem. Di rin instantly nga masusolve sa FFS. Pero, ang FFS nakakabulig, it can address the lack of knowledge, skills, and technology. Paano man siya nakakabulig? Sa naton yan na corn situationnaire din sa Kalbayog, sa naton mga na-identify nga problema, paano si FFS makakabulig. Parehas na la, ang aton ko din primero,
ang gumawa sa consultative meeting, ang primero nga problema ang merkado sa mais, nga saan ang makinarya. Sa FFS, aton na oristoryahan. Pero FFS, na-oristoryahan naton nga posible nga maging solusyon sila nga problema. Nabaruan naton nga through F2C2 ngayon, pwede namon matamtagamtaman ang madaling access sa merkado. Ang aton ginsisiring nga farm and fisheries clustering and consolidation program. Nano man ang bintaha kung clustered na kam. Una, kung clustered na kam, halimbawa clustered na ang Karayman, Kugon, Naga. Ibig sabihin, damo na ka mga corn farmer. Damo na ka mga magpuro produce ng mais, diri kay pipirala. Yan na, kung damo na kam harvest, ang merkado na ang mamimiling sa iyo. Pero dapat, siring ko pa kanina, mag-engage kita sa F2C2. Nano pa ang bintaha kung api kita sa F2C2? Kaya na naton makig-bargain sa mga mga buyer. Labi na kung presyohay na nga bahin. Kaya nakit sumiring. May da kami nila Gis, toniladas nga mais. Pero among presyo 20. Kaya itong habulon sa farmer baga nagkakaada na kang boses. Kung cluster ka mo. Sige daw, usa ka lang may tanom, duha lang kasako ani mo harvest, kanhiun ka ba sa merkado? Ere. Asya ito nang gindadaran na itong programa ng F2C2, nga kinahanglan kit mag-cluster. So kung kinahanglan lat natin maghaluagan natong tanom, kung cluster na kita, madalang luwat kita maka-access sa mga makinarya pag-request. Kaya kung mano-mano lakit gihapon, maabdan na lakit pera katuig, waray good maursa sa pagmaisan. Kaya pag rodo paladaan, kung may tanom ka nga 10 hektaryas, kaya mo parodo? Imusuhon, lugi ka na sa nimo kita. Pero kung may dakit corn shearer, may dakit planter, may dakit miller, may dryer, madali, ora-ora. Sa F2C2, nababaton iton nga sugad sa nga problema. Kung halimbawa, magtanom kit 5 hektaryas, madali kit warakit kapital, madali kit maka-apiki sa mga credit institutions. Through F2C2. Usala ito nga problema nga ito na-identify nga pwede ma-address sa FFS. Tapos, usa pa liwatan, common good na problema, ini nga mga insekto. Kasan sakit. Through FFS na istoryahan kung paano ang pagmanihar sini nga mga insekto. Nalaygay naton kung ano ang kaupayan sa Integrated Pest Management and IPM. Nahibaruan naton ang mga pamaagi nga pwede ta makontrol ang sakit ng insekto nga diri makakadaot sa kalibungan. Through this learning, makakabot naton ang dekalidad na harvest. Kung may dakit dekalidad na harvest, ang merkado paspas. Kaya mainggan niya sa aton maupay ng harvest. At to sira, mga sample na to sa problema nga pwede mabaton sa FFS, pero diri siya instant na mababaton sa FFS. May proseso, may pag-aradman nga kinahanglan buhaton. Asya, again, ang FFS, diri makakahatag sin agaran nga solusyon sa natong mga nasabi nga problema, pero sa FFS, kaya improve aton mga skills, kaya ighatag ang impormasyon para mabarukit sa mga pamaagi kung paano masulbar ang nasabi naton mga concerns. Nakuha? Ang nagpakian na kanina sa gawas, asya ato po ang aton Farmer Field School nga ginkandak din sa Barangay Naga ang karigsigon sa FFS. So siring panganis ang kasabihan aton ini basahon bigyan mo ng isda ang isang tao at kakain siya ng isang araw. Pero kung turuan mo mang isda ang isang tao at papapakain mo siya ng habang buhay. Ayaw kit paglinaom sa mga instant. Maupay na may proseso, may pag-aradman kay nadadara naton lifetime. Kontra sa instant, halimbawa, ayuda. Adoy, waray pa makatabok ang kakurulpon, ubusnan, ayuda. Pero ang pag-aradman, ipapamana mo pa sa next generation nga to sa mga apo. Okay? Tama, mali? Okay. So again, ang atong terminal objective, sining atong FFS, the participants shall be capacitated on the production of high-quality corn through the application of recommended corn production and management technologies. So, ang aton mga participants, tulo from Barangay Kugon. Hay man itong taga Barangay Kugon nga tulo. Ano sa? Di na
Ayun, asya ito ng mga taga-Kugon. 15 nga participants from Barangay Naga. Ayun, asya ito ng mga taga-Barangay Naga, mga macho. May na dito nahimulong sa silot. 2 nga participants from Barangay Karayman. So asya ito na natong selection of participants. And ato naman, learning strategies na ginhimo, may dakit participatory, lecture, and discussion. Ibig sabihin, di nila ang nagtutuddo, ang nagyayakan. Ungay si farmer, ungay even na nakakabati. Pwede maghatag recommendation, pwede maghatag suggestion. Kaya ito naton pamatian sa FFS. Tapos, may dalawat kit group works and activities, kundi nahasa ang aton teamwork. Nano ang resulta kung grupo kita nga nagkikiwa. Diba? Kontra sa naging inusahan ka na, manupiloy ka seryoso. Of course, may nakit field activities, actual kit nga nagtanong mais, actual nato nga nasubaybayanan pagtubusan mais, nakit antan mga ansakit nga aton, insekto, actual kit nga nagsulbar sa problema parte mga insekto, actual kit nga abono para sumiring gud kit nga sakto ngayon ang timing, maupay ngayon ang timing nga pag abono kontra san hinumdong laak, pati ang oras di ngayon pwede mapaso alas 9 ti paubos kay paso na dana ang farmer na hinumdong hala abonohan na nakon mais bisan alauna kadto waray na sa insakto nga oras. So din sa FFS natitreat ito naton natatadong hinay-hinay, pwede lat paspas nga pagtadong. Diba? So, sa may dagihapon kit agro-ecosystem analysis ang ginsisiring naton nga AISA. Kundiin, ginkikita naton ang pagtubo sa naton mais, aton ginuristoryahan na naton mga nakikita nga problema, ngan sitong liwat nga takna, gintatagan ta dahil recommendation para ma-check kung ano ang mga kulang. So, AISA ito na naton AISA. Ada naton mga participants sa ira-edad. Sini nga graph na pamatudan ko ng sarili sa national nga average age sa naton mga paraguma adi sa 55. E bisan nga ni dinhi nga 20 lang akuan. Ang 25 nga to 38 tuhula. Ang 38 nga to 51 may dalima. Pero ang 51 nga to 64 adto abot 13. So 55 an average ungod. Sa national nga kuan. Kinsisiring nga nga, pero bago doon average sa natin mga parag-uma. So 55, ang average sa natin mga farmer na, waray na batanon, bihira ng batanon nga nag-uma. Tapos sa natin 64, nga to 77, nga edad, may dakit, duha, mga participants. So, pagtikang natin, nagkandakit pretest. Nga nang gumawas sa score, 3 sila out of 60. So, nangangahulugan la, naguti ay pala ang aton learnings. Pero pagkahumansan pag-arad man, ang aton na average post-test, abot na kit 50 out of 60. Miniparwan, waray. May da, nakikita, napamatudan. Nga naka-gain in knowledge kit sa 38 points. Ang aton lapos, tigang pag-pretest na 3 sila anay. So, asya ito na itong resort sa natong test course and gain in knowledge. Then, ang training evaluation, overall quality and satisfaction of the training. Answering sa 20 nga participants o 23, very satisfactory, 90%. Tapos 10% excellent. Wow, salamat sa iyo. Salamat sa iyo positive na feedback. So, asya iton, ang atong synthesis, may nga diginhimo nga video clip aton mo pa makitaan. Kwarta, kaya ako nagpalit sa bano para sa kasal sa laapon patod. Waray na kwarta. Na ano? Nagbalik na palagi na ni 50 ka bungos nga mais.
Naman yun ay tabo. Naman kayo naubos naman atong kwarta. Mahal, naggastos para sa aton mga baraydal. Ang iba, ginimbest sa aton mga negosyo nga manukan. Wow, kagunman pa. Karang-bravo ka sa itong kwarta. Batago ko sa imo. Dahil imo gingastos sa iba. Di mabutang. Sa iba nga gastusan. Na ano? Ayaw ako tawaga nga buhaon, ha? Ata! Maupay nga aga sa aton nga tanan. Before mag-proceed sa akon main role nga magpakilala sa aton guest speaker, isingit ko anay ang akon paghatag sa pasalamat. No? Una sa ATI 8, through kan Ma'am Hazel, Ma'am Giselle, thank you so much. For the information of everyone know, an ATI or Agricultural Training Institute, mao ang training arm sa Department of Agriculture. So sira ang nagtitrain sa mga trainers, then ang mga trainers mao ang nagtitrain sa aton mga farmers. Thank you so much, Ma'am Hazel, for this FFS on corn. Ini nga aton activity, the bulk of expenses is funded by ATI 8. Thank you so much. Prior kit sini nga aton training, may dakit ginsend ngadto sa ATI 8 sa VSU Baybay City para pag-training sini nga corn. An aton ginsend si Evelyn pati si Franco. Pagbalik nira, ma'am, nag-suggest an ATI 8 nga kung pwede kit maka FFS din sa Kalbayog. Waray kit nagruhaduha, karawaton iton nga activity kay una, and directly benefited siton ang aton mga farmers sa Kalbayog. So, thank you so much, Ma'am Hazel. So, ini nga activity, bagaan, complementation, no? May complementation with other agencies. Kay kami sa opisina, if you will notice, no, damo nga agencies and aton gin ko collaborate like DE8, DTI, BSWM, kay kami talaga na-believe kami sa complementation. Diri la sa resources, di ba? Kay, like sa resources, napapaiban ang aton expenses. Tapos ang mga skills like ang training. So, talaga kung may mga ibang agencies nga naharani sa aton for collaborations, dirikit nagruha-duha. In fact, kagab iliwat ang aton opening San Bancheto, nag-reach out ang DE8 na igsulod liwat ang kadiwa. So, asya nga, like, karuyag naton nga ang farmers nga nag-display dito, matagan liwat sa rasan era, dinner, nagtunga kami siton, 100 and shoulders and LGU Kalbayog, Trusan Amon Opisina, 100 liwat ang DA8. So, ito ang kaopay, no, may dakit complementation sa aton resources. So, thank you, Ma'am Hazel and Ma'am Giselle. Then, of course, aton kapitan sa Barangay Naga, Kapjel, and mga barangay officials, kay pag-accept
nga dinhi naton himuon iton nga training, no. Thank you so much, no, san iyo pagpanginano san 18 weeks nga training. Thank you so much. And then of course an aton mga farmers na instead adto lakam sa iyo balay nagpaparahiling TV tapos YouTube, mag-Facebook, ginpili niyo nga mag-join sini nga FFS. So diri kawang an iyo pag-join sini nga FFS on corn production. Thank you so much, no. And of course an aton media personnel from permi ko dito sira isang message or PM lang. Thank you so much sa aton Radyo Pilipinas Kalwag, Ma'am Charmaine, patan iya Habi, and aton Infinite Radio, Sir Jaynard, and of course CPIO. Thank you so much. And aton very supportive nga local chief executive pati and current sets and aton city officials kay nga tanan nga activity talaga sa agriculture dire ito na siya dire makusog amon kursonada kon waray si Mayor nga asya permi sa amon nagpapaloyo. So salamat Mayor pati ang current city officials ngansan of course and sa opisina sa agriculture, no, si Evelyn, although si Franco pati si Evelyn ang nag-training la dito sa ATI, gintagan ta iba nga personnel para pagsuporta sa era di si Pedreto, si Bernard, si Lowe, si Arnold, ngansan iba pa kay pasensya na kay san time sini nga nagkandak kit san aton FFS natuman liwat nga nagpa-opera asya nga napabayaan ko pero nagtapod kay Adi Sara Evelyn, Sara Franco, ngan san rest san agriculture personnel. So salamat sa iyo. May pa na hingalimtan. Paray na so mag-proceed aksan akon main role, no. Balian usa nga highlight sini nga aton activity na mao an pagpamati, no, san words of wisdom, inspiration and motivation tikang san aton distinguished guest speaker. Siya ang pinaka sincerest, simplest and humblest person nga ako nakilala. San first year ko pala sa agriculture, namit ko na ini si Ma'am Hazel kay sadto permi aklat gin si Sen ngadto sa BSU sa ATI para sa mga training. So kilala ko na ini siguro more than 2 decades si Ma'am Hazel. Pareho gihapon ka simple bisan kon ATI director na siya, simple la gihapon. Although no accomplished public servant, very humble la gihapon si Ma'am Hazel. In fact, sa nag-araw aksan profile kay syempre ako magpapakilala, may da siya instruction nga simplihan laan pagpakilala sa iya. So, saglit simple la akon introduction, no. Si an aton guest speaker yana is a graduate of BS Development Communication sa University of the Philippines, Tacloban. Nag-graduate sa iya Masters in Agricultural Extension sa Visayas State University sa Baybay City. She is currently the Center Chief of the ATI 8. Siguro sa time na-appoint si Ma'am Hazel as Center Director, siya bangin ang youngest Center Director sa ATI sa whole Philippines. Si Ma'am, an aton guest speaker, nakakarawat sa award as Pag-asa Awardee from Civil Service Commission ng Outstanding Research Paper by VCARP R. Arden. Through hard work, perseverance, and a genuine commitment to public service, she has become an inspiration to many. Truly, her journey reminds us that with determination, passion, and faith,
nothing is impossible. So everyone, let us give our warmest welcome and round of applause to our guest speaker, Miss Hazel Grace T. Tagana. Thank you, Ma'am Tichi. So, nahiara ako din nilang sa ubos. Thank you very much for that kind introduction. My respect to our good mayor here of the city of Calbayog, Honorable Raymond Oy. And then we have also our chairperson for agriculture, Honorable Pasakas. Okay. And then, of course, Ma'am Evelyn. And then, Ma'am Tichi. Tichi has been a good friend. Badi-badi ko inihiya, hit mga training. Ngan liwat, may da kami mga educational tours. We went to Davao. So, kaupod ko hi Ma'am Tichi. So, maihan na, no? Maihan na nga magsangkay kang Ma'am Tichi. Of course, our barangay captain, Honorable Jel, kitan ko lang ito mo ID. And then fellow workers din sa government, kaupod nato, especially in the local government unit of Calbayog City, sa opisina, iton city agriculturist, aton mga agricultural extension workers, ngan aton mga parag-uma, maupay nga aga ha aton nga tanan. Good morning. And yes, good morning. And of course, we have our friends here from the media. So thank you also for covering this event, and hopefully through you ma-advocate pag yun ang agriculture. Nga agriculture is a very enticing thing, no? Very sexy. Siring nila sexy na daw yan na it agriculture. So through you, ma-advocate it programs of the Department of Agriculture para damot ma-entice, damot ganado nga maapihinin aton mga ginhimo ha agriculture. Yes, ano't masisiring ko? Congratulation or congratulation? Congratulation. Okay. So, I'm really proud of you. Nasiring hira, 55 years old. Nga iton average age it aton mga mag-uuma. Kinot pinakabata din hi. Pinakaabata, joke only. I'm very glad, no? I'm very happy nga iton adat it iyo kakugi, adat iyo commitment nga mag-api hini nga atong Farmers Field School nga gusto pa niyo mag-aram pa. I know you have been into farming for how many years? Maihan na, di ba? Pero nasigi paghihapon kamo hini nga Farmer Field School. There were things that you have sacrificed in order to attain this particular activity. So, ay iyo passion in farming, saludo ako hiton, and iyo commitment sa farming. So, let me see. What other information yan ako nihatag about corn? Bangin mag-quiz na lang kita, ano? Ha? Kikitaon ko kung may baka mo na alagman. Did you enjoy sa training? Nag-enjoy ba? Ha? Or nag-endure? Which is which? Enjoying, enduring. Enjoying. So, let me give you some facts. Did you know that when Jesus was still here on earth, nakaon hiyan corn? Yes. Usamala na yes. When you see, look into your Bibles in Matthew, gingutom si Jesus together with his disciples. They were passing a cornfield, no? They were passing a cornfield. Nagpitas o nag-ipo, nagkuha sila. They get some, and then siguro gintuon ito ano, ginlungag. Ano ba? Oo, gintuon gihapon. Tapos ginkaon ito nira. So biblical, di ba? Itong corn. There's something to be proud about corn. Although
I'm not saying hiyang yung champion hatanan nga crops. Depende ito hit aton karuyag, depende liwat ito kung ano't matubo hit aton nga tuna. So, but then, Jesus mismo, nag-enjoy hit pagkaon hit corn. E di rito niya ginsusugo it iya mga disciples to get corn for them to eat when they were hungry. And then, even before that, even before his time, nakabati mo sa story gihap Bible about kay Joseph. Joseph. Ito niya, ginbaligya ito iya mga siblings, iya mga kapatid, no? Dito Ehipto. And then while there, to make the story short, naging second in command siya sa Pharaoh. Ang Pharaoh, kumbaga, king of Egypt. Tapos, nag-dream ito nga kuan. May dream ito nga Pharaoh. Nag-dream niya nga may 7 ka mga healthy corn cobs. So, itong corn na, no? Corn. So, as it iyan dream. And then, followed by mga cattle nga niwang or magasa. Magasa ba? Oh, just like me. No? Magasa. Okay. So, Joseph was asked to interpret the dream. And did you know na ang interpretation sa 7 healthy corns is 7 years of abundance. So, ang symbolism, gigamit sa dream, ang corn, healthy corn, as 7 years of abundance. That's why during the 7 years nga abundant ang corn in Egypt or other grains in Egypt, nag-store hira for the coming 7 years na famine. Itong tinggutom. And then, during sa tinggutom na-realize it mga bugto ba? Siblings. Bugto. I'm trying to recall some of my few waray-waray words. Okay. So, within that 7 years ang famine, asya na itong mga bugto ni Joseph nakadto ka Egypt to buy. Kabarumot ano niya ginpalit? Ginpamalit dito ka Egypt during the famine? Mais. Corn. See, even in the Bible, well appreciated ang corn. And then, yun, ang ng mga, isa sa mga famous commodity sa mga Israelites, ang corn. Okay. So, you can look that, no? If you really, tuod ba itong ginsisiring ni Ma'am Hazel? So, you can look into your Bibles, especially in the book of Genesis, makita nimo ang story and then the mention of the corn. So, siring ko kanina, kitaon ko daw, additional facts ato, no? Additional information, not necessarily the technology, but the appreciation of what you are doing, particularly on corn. Okay? So, quiz daw kita. Kadali. Kanina, nagkita ko ito yung mga ginhimo diha nga koan. Bangin nangalimtan na ito. So, I think Ma'am Giselle na siya'y gamay nga mga prizes kung maka-answer. Ma'am Giselle, kindly i-check ko daw kung may ba sila. This is also an additional information. Kung kinsalay una ha, alsa sa kamot, and then, patindugon ka before, kung kinsay una, no? Whoever would be the first to raise his hand or her hand, mo'y kanang mag-answer. Okay, first question. Unsay lain, kaban mo. Dili lang ang nagkuan dire, except sa atong mga technicians. Okay, unsay lain nga ngalan, iba nga ngalan sa corn. Nga accepted nga ngalan sa corn. Kinsa man, raise your hand. Yes, ma'am. Mais. Okay, so mais, di ba? Ang scientific name sa corn?
Bitaw, si mais, no? So, mais. Gang price ni ma'am. Another is, ang world record ko no sa corn, ang height, muabot siya og 48 feet. No? Sa world record na, kadili man lang ang Pilipinas, it nag-produce it corn. Di ba? Kanina, nasa rin ko, even in the older times in Israel, so naay mga corn, existing na ang corn. So the average height is 48 feet. The highest world record, 48 feet. Taas kayo. But then, unsa man gyud ang average height? Naamo dito by centimeter ganito. Pero unsa man gyud ang average height sa corn? Pila ka feet? Oh, nagasukod-sukod mo? Oh, guess. Sige. Sige na, dalion na to. Ha? Wala. Sirit. Oh, from 1 to 10. Oh, sige. 1 to 10. Unsay average height? Yes. Anyone? Wala mo guess? Ay, sayang sa price ni Ma'am Giselle. Iputos para bagyo na. 9? No. So, wala na. Mga hirit. Dili pod 7 feet. Ikatulo, last ni nga hirit. So, 1 to 10 lang, sir. Within 1 to 10? Yes, wala na. So, it's 8. Okay, ang healthy corn, ang iyang gamot, ang iyang root system, pag healthy corn, sa pailalong ba, how many feet ang pwede, average, ang for the healthy corn? Still 1 to 10. Oh, dili siya once. Ikaduha. Yes, pero 6.5, no? So, accepted na to siya, ma'am, kaya na may mga 0.5. So, average, Ma'am Giselle, si Ma'am Merly. No, si Ma'am Merly. Okay, another is, pedugayan lang na ako, ha, kay panagsara ko din sa Kalbayog. Permanente ako gi-invite ni Ma'am Tichi. By the way, we have 15 batches. We have 15 graduations for FFS. Kalbayog lang ang akong ma-attenderan and Kalbiga tomorrow. Kana lang ang akong commitment, no, sa 15 sa FFS. So, okay. The last, ito pa. O ganina, nag-ihap ko mo o ihap na day ninyo, no, kung pila ang hair sa corn, mausad ang iyang kernel, ang iyang liso. So, unsa may average in one cob, in one corn? Unsa may average nga kernel? Pila man? By hundreds na ni. So, from 100 to 100 to, yes, to 1,000. Pila man ang average nga kernel sa usa nga? Yes. Yes. 800. No? So, si Tatay Diri, no? Ang 800. Diba? O, true or false? Paris ba ang number sa rows sa each cob sa corn? Paris ba or dili? True or false? Ay, isas kamot. Ingumita ko, isa sa kamot. O kinsa may nag-isa? Kinsa may una si Sir Diri nag-isa? Yes, sir? Oh, true. Paris gina kanunay, no? Ang linya. Okay, so, let me go now. So much for that. So, kung wala mo kabalo adto, pasulay iyo koan. Iyo mga teacher. Kaya ano ray gintudlo, bitabalita. Joke only. So, your investment, it iyo pag-api hininga pag-eskwela o it iyo pagpanguma is really a good weapon against hunger and poverty. No? Kay kinsa man na siringhi mayor kanina, kung diri ka mo mag-uma, manla at magpakaon haamon nga wala mag-uma. And then your concern is not just food in your table, but also food in other tables. So, muna nga kinahanglan, himuon na nato ang farming
as an enterprise. And then, mo tong giingon kanina sa ato nga sa inyo nga facilitator, we need to be may clustering and consolidation para naatay edge sa market. Kay kung gamay lang ang mag-produce, wala gyud tay market. Kay ang market, kung masiring kitang market, damo gud itiya gusto. So, I hope now that 20 of you can cluster together, usa ka cluster, so that naatay advantage in the market. So, as I've said, kamo mismo ang magpakita, it iyo passion, it iyo commitment in agriculture or in farming, kamo'y magpakita nga indeed there is a beautiful future in agriculture. Though masiling mo 55, but I'm proud to say nga daghan na ang mga youth who are engaged in agriculture. Even before, last week, nakadawat ko og letter, among young people, gusto silang mag-train og certain technology in agriculture. Sila na mismo ang nag-request. And many of us, even one from Calbayog, how many months ago, ang iyang farm karon nahimo ng certified learning site sa ATI. Siya mismo nagduol gyud sa ako, and then he asked for some assistance kung paano nga maging learning site it iya school, it iya farm. Kung masiring ta learning site, may dahiya technology nga karuyag liwat niya nga i-share ngadto ha iba nga farmers. Okay. So, there's always a lot of opportunity in agriculture. Opportunity for you to grow as a farmer. Opportunity also for you to share what you have learned from your pag-eskwela ninyo sa FFS or sa inyo nga mga experiences. So, continue to share kay it's only in sharing that you keep on increasing. Ba? Kung naatay kwarta, if you have, maida kita 10 pesos, mahatag kan piso, siyempre, 9 pesos na lang sa imo. Makuhaan, maibanan. Pero if knowledge, it imo gin-share, madugnan ito. Kay mahaniti ka man, you keep on sharing, mo nang gisiring, you keep on increasing. So, yes, kay, di ba? Dili malain niyo mga babae, pati naman mga lalaki, pero nasiring hiramarites. So, kung permanente nato gin istorya, gin mamarites, naging epektibo kita. Kaya naging expert kita it aton gin mamarites. Hopefully, it iyo gin mamarites, it kaupayan, di ba? Okay, so, you keep as I've said, keep on increasing, sharing so that you keep on increasing. Remember, the happiest people on earth is not the getters but the givers. So, kung gusto mo malipayon ka, you give. Since diri pamanda mo itaton kwarta nga mag-give, you give what you have learned. No? Mo na nindot nga ihatag because every time you give, you will continue also to increase. So let me share some principles that were also shared to me by a farmer. Nag-visit ko usa nga farm. Mo nang iyang gisulti. No farmer should go hungry in his own land. Dapat walay kalbayo nun nga maging magutom dinhi mismo sa Calbayog City. Calbayog nun na farmer. No farmer in Calbayog City should go hungry in Calbayog City. Kung sa Calbayog. But also in the Philippines. No? Dapat lang. With the knowledge we have in agriculture, very productive ang atong mga lands. And even bisag wala tay land, naanatay mga technology, di ba? Container gardening,
vertical na siring na, mamura man ko'y tuna, kay may din naman tag-iya, pinaka sapit ko go, diri na niya pwede pagtamnan iton ko, bisan vegetable. Ay, di matanong taas, waray man nagtag-iya. So, may da nakita mga vertical gardening. O, hindi naman masiring ako dito nila. Waray, no? So, bisan dia mga gilid, may da na pwede na tama. So, indeed, no farmer would go hungry in his own land. Second principle, there is no unproductive land, only unproductive hands. Tuod ka mo ito. No unproductive land, only unproductive hands. Waray daw Cebuano, it's umaw nga yuta. Umaw ba? Ano kuan? Pungango nga yuta. So, iton unproductive, halos diri nakatamnan. Diri na matamnan. Pero may da lang Cebuano, as I said, walay umaw nga yuta, naalay mga umaw nga kamot. Unproductive hands. Because if you are really passionate about farming, you will continue to grow crops. And you make your environment suitable to grow crops. Kay ang farmer, dili lang nagtanaw nga mag-grow og crops, but also mag-create og environment wherein ang crops mutubo. No, muna nga gitudluan bitaw ta nga dili lang sige synthetic fertilizer, kay makadaot sa yuta. So those things, no? Tinuod na wala gyud tuod iton nga waray umaw o waray unproductive land, only unproductive hands. The third one, na siring hiya, a farmer who doesn't pray is not a farmer. Kay nga tanan nga adi haaton, it aton strength, it aton aram, or yes. So, tikang ito hakinoo. So, we are just stewards. Kung steward ka, kung kung ginpiyalan, no? Piniyalan ka, then you do you do your best. Di ba kung gitagaan ka mo og skill to farm, you do your best farming. Do not compare it to me. Kailain pud ang ginhatag haakon, no? Nga skill. So, do your best because when you are passionate about it, committed kaayo mo anang inyong gihimo, and then you really have passion, no, about it. So, maging malampuson yun. You will be successful. Magmaupay good it iyo ginhihimo. Nagkikita man kamuha TV sa Olympics, may naman Olympics. Pero 1988 padto, tao naman siguro kita nga tanan, 1988. Seoul Olympics. Marathon. Param kita marathon. Maiha ito magkaulpot it mga runners, no? Kay kuan dire ito pareha ito 100-meter dash nga makita nimo pag siring nimo adto na nga yan finish line. Asyat pag-start to adto na finish line. Pero marathon maiha ito. It was a marathon. So halos nag-abot na nga tanan nga runners sa stadium. Waray paghapon umulpot ito sa ginsarado na lahat ira stadium, waray pa pag-ulpot ito sa nga runner. Waray na it mga tao, ang namibili nala iton janitor, siyempre, mag-prepare na liwat hit stadium for the next day nga event. Dumating yung isang hinihintay. But he was already limping. Siguro nadakma, basta he was in pain. But then, sige paghihapon, he was pushing himself to the finish line. Tapos ginpakianhan hiya hit janitor. Kay waray ka nalang pumahulay. May da ka man rason to do it. Diba? May da rason, you are in pain. Pwede na. Waray na magkuhan ito hay mo. Kay nakikita nila nga, you are in pain. Diri na kaya.
Anong siring niya? Nasiring niya, my country send me here not just to start the race, but to finish the race. So, dili man kita mga marathoners, more than pagani kita mga marathoners ang mga farmers. You are gifted with the ability to farm. Dili lang pag-start. Kaya kinibaya ko nung graduation, it is also kanang commencement exercises. Commencement means beginning. So you have another beginning in your life nga mapaayo nimo whatever production, whatever farming that you are involved. So, dili lang corn. Though we are focusing kay corn maning FFS, but during your FFS, gintudloan liwat ka mo, iton baka pag-integrate. May mga crops nga pwede nato liwat i-integrate sa ato nga corn plants. Okay, so going back to that story, tuod ito nga stories, no? Seoul Olympics 1988. So, let's learn an insight from that. Dili lang ta maupay sa pag-start. Damo pa ito. I know in a race, damo madagma, may da ginkuan na, kanan kukulang mo ng energy. There are a lot of challenges nga mo abot sa atua sa inyo ha while doing while farming. But then, continue. Be passionate about it. Ginsiring pa, if a person has a strong mind, all situation is an opportunity. Bisag dili maupay nga sitwasyon, still an opportunity for you to learn, an opportunity to grow, an opportunity for you to share. I started with my talk with some verses, di ba? Okay, katong sa corn, about corn. But then, did you know that the psalmist in Psalm, I want to read the verse. Ingon siya, Psalm 65:13, the pasture, umahan, no? Are clothed with flax. The valleys are also covered with corn. So the verse illustrates the abundance and beauty of God's blessing on the land. And take note, the psalmist used corn for abundance. So every time nga ma-remember ninyo ang corn, ma-remember ninyo nga kanunay na siya gigamit in biblical terms to show abundance. So it doesn't mean nga corn lang ha. Pwede sad you are into rice and every time you remember some crops you are tilling or you are producing in your farm, it shows abundance. So with that, I would say you are indeed amazing. Corny ba? Well, again, congratulations. Thank you very much and God bless everyone. Good morning. Alright, mga kasangkayan, mga ka-agree aton oras, 3 minutos na ang naglabay sa alas 6 sa aga. Aton nahilingan na batianan aton audio-visual presentation sa kasumpay sang ginbuhat nga graduation ceremony o closing ceremony sa Farmer Field School FFS on corn production and management. Alright mga sangkayan, that's all for today. Otro damang salamat sa niyo pagpamating at pagtambong sa natong programa. Ngan magkita-kita naman kita buwas nga adlaw, Huwebes, Setyembre 11, tikang alas 5 kutob alas 6 san aga, sa lain na liwat nga edisyon sa aton programa. Nakaupod naton sa Master Control, Sara Estral Taro, ngan Engineer FMB, ngan sangaran san aton Acting Station Manager Hinaro Navelon, ako liwatan inakaupod Charmaine Perito Balvas. Masunod na ang programa Morning Report. Mga iton mga karpi, stay safe, productive and always inspired. Iniyan atong programa Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga pangunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas.